sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagkirang sa timbos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kaloob namin naway mapuspos ng ganap sa Espiritu mong dumadaloy sa aming lahat, upang bigyan niya kami ng layuning kalugod-lugod sa iyo, at ng kapasyahang sundin ang loob mo, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa magawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin. Saka kinalagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na doy may mga Saduceo at Pariseo. Kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduceo, at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduceo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo naman naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging mainitan ng kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanaog niya ang mga kawal. Ipinakuha si Pablo at pinapasok sa kuta. Kinagabihan,
Tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko'y maligtas kaya sa iyo'y dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihan tinanggap ko, ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, O Pong ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang Poon na sa aking patnubay. Kahit gabi diwa niya, ang sa aking umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, di ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak, sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituro mo ang landas ng buhay na hahantungan. Ang piling mo'y madarama, ang lubos na kagalakan. Ang tugon mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Lahat nawa'y magkaisa kay Kristo at sa Diyos Ama, nang tanay sumampalataya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin, "Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan
ang mga ibinigay mo sa akin, upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipinakilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumakanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung ating mga katabi, pakisabi, magandang umaga. Alam niyo po mga minamahal kong mga kapatid, kapag ako po ay nagbibinyag, tinatanong ko po yung mga ninong at ninang, ano pong regalo ninyo? Kung minsan wala silang dala. Pero sinasabi ko sa kanila, yung napakahalagang regalong maibibigay natin sa ating mga inaanak ay regalo ng pananampalataya. At isang regalo ng pananampalataya, sinasabi ko sa kanila, pwede nating maibigay sa araw-araw ng ating buhay kahit na hindi natin makasama sa ating tabi yung ating mga inaanak. At paano po ito? Pwede po tayong magbigay ng regalo at ang regalong maibibigay natin araw-araw kahit malayo sila ay regalo ng pananalangin. Ipagdadasal natin sila sa araw-araw ng ating mga buhay. At alam po natin, napakahalaga ng pananalangin para sa ating mga buhay. Kung minsan, nanghihingi pa tayo ng pananalangin sa ibang mga tao. Tama naman ho, di ba? Kunwari ay meron tayong hinihiling sa Diyos na nais nating masagot ng Diyos. Lalapit tayo sa ibang mga tao, ipagdasal mo naman ito. Kung tayo ay may pinagdaraan ng mabibigat na mga bagay, ganon din yung ginagawa natin. Lumalapit tayo sa mga taong alam nating malalapit sa Diyos upang humingi ng panalangin para pumasa sa exam, sa mahalagang exam ng ating buhay. Lumalapit tayo sa Diyos. Lumalapit sa mga tao na alam natin na malapit sa Diyos para humingi ng pananalangin dahil naniniwala tayo sa kapangyarihan ng pananalangin. At kapag yung mga taong hinihingan natin ng panalangin, binigyan tayo ng assurance na tayo ay ipagdarasal nila, hindi ho ba nagkakaroon tayo ng kapanatagan sa ating kalooban na mayroong mga taong nananalangin sa akin, makakaya kong harapin ano man yung nasa aking harapan. At kaya naman din po tayo nanghihingi ng panalangin sa mga banal, sa mga santo. Dahil ganoon din, alam nating malalapit sila sa Diyos at alam natin na yung kanilang mga panalangin ay mabisa. Kaya tayo ay patuloy na humihingi ng tulong sa kanila na ipagdasal nila tayo sa ating Panginoon. At ngayon pong araw na ito, sa ating ebanghelyo, nawa magkaroon tayo ng mas matibay na kapanatagan sa ating buhay dahil napakinggan natin sa ebanghelyo na yung ating Panginoong Hesus Nazareno mismo, siya mismo yung nananalangin para sa atin. At ano po yung dalawang mahalagang bagay na gusto kong tingnan natin sa panalangin ng ating Panginoong Hesus Nazareno sa kanyang Ama. Una pong mahalagang bagay na parte ng panalangin ng ating mahal na poong Hesus Nazareno. Sabi po ng mahal na poong Hesus Nazareno, Diyos Ama, ibinigay mo sila sa akin. Nawa kung nasaan ako, doon din sila mapunta. Ibinigay mo sila sa akin. Para sa ating poong Hesus Nazareno, galing tayo sa kanyang minamahal na Ama. Kaya lubos niyang minamahal yung bawat isa sa atin. At kapag tayo ay galing sa minamahal, anong ginagawa ng ating mahal na poong Hesus Nazareno? Ayaw niya tayong mawala. Iniingatan niya tayo. Pinapangalagaan niya tayo. Kaya ang poong Hesus Nazareno,
maraming ibinibigay ng mga bagay sa atin para mapangalagaan natin yung ating mga buhay. Ibinibigay niya yung Espiritu Santo para magabayan niya tayo at upang tayo ay makasama niya magpasawalang hanggan. Hindi ho ba yun naman yung mga ginagawa natin sa mga bagay na ibinibigay ng minamahal natin? Iniingatan, inaalagaan, gustong palaging nasa tabi natin dahil galing sa ating minamahal. At mga minamahal kong mga kapatid, ito yung nais ng Diyos para sa ating lahat na galing sa Kanyang minamahal na Ama. Nais niya tayong makopkop, magpasawalang hanggan. Kaya patuloy niya tayong ipinapanalangin, patuloy niya tayong binibigyan ng lakas, patuloy na ipinapadala ang Espiritu Santo upang tayo ay hindi mawala sa buhay na ito. Yung ikalawang mahalagang ipinapanalangin ng Diyos para sa ating lahat, nawa tayo ay maging isa. Katulad ng pagiging isa ni Jesus Nazareno at ng Kanyang Diyos Ama, ipinagdadasal niya yung pagkakaisa nating lahat dahil alam niya na maraming puwersa ang lalaban sa pagkakaisang ito. Maraming puwersa ng masasamang espiritu na unti-unting hahatak sa atin para mawala tayo sa pagkakaisa. Dahil alam ng masamang espiritu na kapag tayo ay nagkakaisa sa Diyos, nagkakaisang sumusunod sa Diyos, magiging mahirap tayong kalabanin at sirain. Kaya yung masamang espiritu po, lahat-lahat ay gagawin para tayo ay ilayo sa pagkakaisang ito. Dahil ayaw niyang maging matibay tayong isang simbahang naglalakad patungo sa ating kaligtasan. Gusto niya tayong malayo sa kaligtasan. Gusto niya tayong malayo sa Panginoon. Kaya anong ginagawa niya? Inilalayo niya tayo sa isa't isa. Naglalagay ng mga pagdududa sa isa't isa. Naglalagay ng pagdududa sa Diyos para tayo ay lumayo sa Diyos. Kaya ang Panginoong Jesus Nazareno talagang ipinagdadasal na tayo ay maging isa, magkaisa tayo, para maging malakas tayo na labanan yung masasamang espiritu na gustong sumira sa atin. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, tingnan natin yung ating mga sarili, yung ating mga komunidad, yung ating mga pamilya. Mayroon bang presensya ng pagkakawatak-watak? Meron bang presensya na gusto tayong ilayo sa bawat isa? Ito po ay presensya ng masama. At anong dapat nating gawin? Humingi tayo ng lakas sa Diyos na nagnanais bigyan tayo ng biyaya ng pagkakaisa. Kapag may pagkakaisa po sa isang pamayanan, sa isang pamilya, ito ay malaking senyales na tayo ay bukas sa kilos at biyaya ng Espiritu Santo. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa panahon na nagkakakita tayo ng pagkakawatak-watak sa ating mga pamilya, sa ating mga pamayanan, tingnan po natin ulit ang ating sarili at humingi tayo sa Diyos ng lakas upang alisin ito at upang mapagtagumpayan ang mga sumisira sa atin. At sa mga panahon na tayo ay may mga pinagdadaanan, tayo ay nahihirapan, patuloy tayong makinig sa panalangin ng Diyos. Ninanais ng Diyos na makasama tayo magpasawalang hanggan. At nawa tayo rin, ipagdasal natin po yung bawat isa. Sa mga panahon na nahihirapan yung bawat isa, maging boses nawa tayo ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng lakas upang mapagtagumpayan ng bawat isa yung kanilang mga pinagdadaanan. Maging boses tayo ng Diyos na nagbibigay ng kapanatagan na tayo ay kasama ng bawat isa sa kanilang mga pinagdadaanan. Mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung patuloy na ipinapaalala sa atin ng Diyos, lalo na sa araw na ito. Nais ng Diyos na makasama tayo magpasawalang hanggan. Kaya patuloy niya tayong sinasamahan at pinapanalangin ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nananalangin si Jesus sa Ama para sa pagkakaisa.
Sa paghihintay sa Pentecostes, lumapit tayo sa Ama at idalangin ang tunay na pagkakaisa ng lahat ng kanyang mga anak. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng kasapi ng simbahan, naway magkaisa sa puso at isip kasama ng ating Santo Papa at ng ating mga obispo. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mundo naway sumampalataya kay Kristo, bunga ng nagkakaisang halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng bininyagan kay Kristo, naway magkatipon sa iisang simbahan. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang bawat mag-anak, naway mabuklod sa iisang pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mga yumao, naway tawagin sa ganap na pakikipagkaisa sa Diyos magpakailanman. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Sa katahimikan na ating itaas sa ating Panginoon ang ating mga panalangin. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Banal na Ama, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, maakay nawa ang lahat ng tao sa pagkakaisang ibinabahagi mo sa nag-iisang minamahal mo. Bago pa man itinatag ang sansinupog, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway hindi makuwang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinapagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay, ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Your hearts be troubled. Do not stay afraid. It is really I am you see. I offer you now my peace. I have waited for this moment with you again. In my heart you remain. In your heart I'll stay. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you, even when you let go. And I love you, you must know. I am here, I am ever with you. Your hearts be troubled. Do not stay afraid. I am beyond all anguish, all death. I'm risen to life anew. When you feel that you've been emptied and can give no more, know that I am your breath.
and I feel your soul. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you, even when you let go. And I love you, you must know. I am here, I am ever with you. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptist. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming ginanap na pakikinabang, matutuhan nawa namin at mapagsaluhan ang iyong aral at dulot na kaligtasan upang kami pagindapating magkamit ng iyong bigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayon po ay Huwebes at kapag Huwebes po dito sa ating simbahan sa Quiapo, tayo po ay nagpapakain sa mga kapatid nating street dwellers. Kasama po natin sila sa ngayon. Para sa mga kapatid ko sa Thursday, pagkatapos po ng misa, ay magtitipon-tipon lamang po tayo sa vacant lot para sa ilang paalala at may ipapakilala din po kami sa inyong bago nating makakasama. Yung para sa mga lahat po na nagsisimba at kasama natin online, ito pong Thursday muli ay isang feeding program ng Quiapo Church. Hindi lamang po namin pinapakain sila ng pagkain, pinapakain din natin sila ng magbubusog sa kanilang pananampalataya. Kaya naman, every Thursday, nagbabahagi din kami tungkol sa pananampalataya. At kung minsan, paminsan-minsan, ay dinadala natin sila sa banal na Eucharistia upang kanilang matanggap ang pinakamahalagang biyaya sa lahat, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno sa Eucharistia. Kaya naman po, kung sino man po ang gusto pang tumulong, mag-abot ng tulong para sa kanila, ay lumapit lamang po sa opisina ng SSDM ng ating parokya. At hayaan na po natin na ang Diyos ang magbalik ng inyong mga kabutihan. Marami pong tumutulong, nag-aabot ng tulong at nagbo-volunteer. Kaya patuloy po nating nagagawa ang mga bagay na ito. Paalala po na ang Diyos patuloy na kumikilos sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nawa, patuloy nating buksan yung ating mga buhay sa pagkilos ng Diyos upang maranasan ng bawat isa ang pagmamahal at pagkalinga ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isang ng aming kaligtasan.